na pagod na ako. Hindi ako tumitigil ng paghahanap sa kanya. Parang nawawalan na ako ng pag-aasa na makikita ko pa siya. Alam mo, lahat ng success na meron ako, yung kayamanan, yung magandang buhay na meron ako, lahat siyang baliwala yan kung di ko siya kasama. Gusto ko lang naman siya makita. Gusto ko siya makasama, gusto ko siya makausap. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Mas may pikit niyo po yung mga mata niyo. Isipin niyo po nakaharap niyo si Emily. Siya po yung kausap niyo. Makakatulong po yun. Emily, anak. Sorry ha kung inabandon ako kayo ng tatay mo. Gusto ko lang naman sundan yung pangarap ko. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. Sorry, anak. Kung wala ako sa tabi mo nung panahon na kailangan mo ko, yung nagkakasakit ka, nung hindi ka makatulog. I'm so sorry, anak. Kung wala ako nung graduation mo, nung birthday mo, at lahat ng mga importanteng events sa buhay mo, I'm so sorry. Anak, kung pwede ko lang sanang ibalik yung oras. Pero huli na ang lahat, anak. Ang tanging magagawa ko na lang ay makabawi sa'yo. Kaya sana mahanap na kita, anak. Para magampanan ko naman ang pagiging isang ina sa'yo. At masabi ko at mapataba ko sa'yo kung gaano kita kamahal na mahal. Sorry po. Bakit mo ko tinawag na inay? Sorry po. Sorry. Imagine ko po kasi na kayo po yung nanay ko. Sorry po. Sorry din, ha. Buga ako ng buga sa'yo ng problema ko. Nakalimutan ko na may pinagdadaanan ka din. Siguro, talagang sabik na sabik ka nang makita ang nanay mo at mayakap siya. Opo. Sobra po. Kaya sana, pares po tayong swerte ni Miss May. Sana, pares po dinggin yung mga dasal natin. Sandali. Hello, Mars. Pasensya ka na ha kung di ako nakakapag-reply sa mga email mo tsaka sa chat mo, ha? Besh, hinihintay ka na ng mga turista doon sa lobby. Tara. Oo. Miss May, balik na po ako sa trabaho. Sige. Sige. Oo nga eh. Kailan ba yung reunion na yan? Talaga? Sige. Pupunta lahat yung mga kabatch natin? Sige, pupunta kami ng mga anak ko. Beshi, okay ka lang ba? Kanina ka pa sa tour tulala at saka parang walang kibo dyan na. Ano nangyari sa'yo? Hindi, inisip ko lang kasi kung ano yung sinabi sa akin ni Miss May. Ano yun? Tungkol sa anak niya? Bakit ka naman apektado?
Hindi ko alam. Basta lahat ng mga sinasabi ni Miss May, nabibigyan ko kagad ng meaning. Ewan ko Kasi Miss May, pagkakapares talaga yung kwento ni Miss May dun sa nanay ko. Di ba nakwento mo dati na magka-birthday kayo ng anak ni Miss May? July 21 din ang birthday mo? Apo. Ka-birthday mo pala anak ko. Saka di ba Ikit, nakwento mo na di mo nakilala yung nanay mo dahil sumama siya sa AFAM nung bata ka pa lang? Manang-mana ka sa nanay mo. Hinayaan mo na lasunin ng foreigner na yan ang utak mo para suwayin ako, para tablangin ang pamilya mo. Kung nawawala ang anak ni Miss May at nawawala ang nanay mo, tapos magka-birthday pa kayo ni Emily at may jowang AFAM si Miss May, di kaya si Miss May yung nanay mo? Teka. So, iniisip mo ba na ikaw at si Emily ay iisa? Di ko alam, pero ayoko mag-assume. Pero malay mo, totoo yung hinala ni Kaloy dati. Na si Miss May, yung hinahanap kong nanay.